The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. At daybreak on the first day of the week, the women who had come from Galilee with Jesus took the spice they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were puzzling over this, behold, two men in dazzling garments appeared to them. They were terrified and bowed their faces to the ground. They said to them, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, but he has been raised. Remember what he said to you while he was still in Galilee, that the Son of Man must be handed over to sinners and be crucified and rise on the third day." And they remembered these words. Then they returned from the tomb and announced all these things to the 11 and to all the others. The women were Mary Magdalene, Joanna, and Mary, the mother of James. The others who accompanied them also told this to the apostles. But their story seems like nonsense, and they did not believe them. But Peter got up and ran to the tomb, bent down, and saw the burial clothes alone. Then he went home amazed at what had happened. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear friends, my brothers and sisters, this is the greatest gift that God has given us. The greatest celebration in the church happens on Easter, not in Christmas. Not in Christmas. Even though masaya tayo pag Pasko kasi may 13 month, yung may trabaho. Yung walang trabaho, wala din. Di po ba, ano? Masaya ang Pasko sa mga batang tumatanggap ng regalo. Pero sa matatanda, nagtatago sa mga namamasko. Di po ba, ano? Pero ang Pasko ng pagkabuhay ay isang pagpapaalala na lahat ng aking pagtitiis, lahat ng aking hirap, lahat ng mga kalungkutan ko ay masusuklian ng ngiti at saya. Ang mga pilay ay makakalakad muli, ang mga bulag ay makakakita muli. Hindi ko alam yung mga kalbo kung magkakabuhok uli. Hindi po ba, ano? Baka naman, hindi po ba, ano? Ang mga puting buhok ba ay magiging itim uli? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sigurado akong maganda ka sa muling pagkabuhay. Maganda ka. Hindi mo na kailangan mag-makeup. Kawawa ang nagpatangos ng ilong. Hindi makakapasok sa langit. Hindi kamukha ang original. Di ba ba, ano? Ang dami niyang pinapabago maliban sa puso. Puso ang tinitingnan, hindi mukha. Di po ba, no? Nagpapasalamat ako sa ating mga servants. Tingnan mo naman yan, ang gaganda. Ah, Maria Clara. Di po ba, no? Huwag yang isusuot sa burol, ha? Baka mag-practice kayo. Huwag yan. Ano po? We thank all the servants, the lay ministers, ang choir. Ha? Ang galing, ha? Wow. Ano po? Yes, salamat.
ang ating greeters and collectors, lectors and commentators, lahat ng servants, even the staff, no? We also thank all our confessors. Sa Greenbelt lang mayroong nagpapakumpisal hanggang 12 midnight, ng Thursday. Oo. Kaya lang, gusto nila dun lang sa hindi kita si Father. Ayaw nilang kaharap si Father. Diyan po. Ay! Parang si Dracula, no? Ayaw makakita ng liwanag. My dear friends, my brothers and sisters, sulit ang pagod. Sulit ang pagod. Kanina, isa ako sa tagapagsalita sa family retreat ng Diocese of Cubao. At kaya sabi ko, tumatanda na ba ako? Kinanta ng isang pari, minsan lang kitang iibigin. Ano pa? Minsan lang kitang iibigin. Ay, di ba, no? Nag-emotes na naman ako. Ano pa? Bakit? Kasi marami sa ating sakit dala ng pagmamahal. Marami sa ating sakit dala ng pagmamahal. Ang pwede lang makasakit sa iyo ang mga taong nagmahal o minahal mo. Hindi ka naman pwede saktan ng iyong kaawan. Maiinis ka lang pero hindi ka niya kayang saktan. Masasaktan ka lang ng taong iyong minahal. Kaya pag ikaw ay nasaktan, kaya mong sabihin yon dahil minsan akong nagmahal. Kung hindi ka pa nasasaktan, baka hindi ka pa nagmamahal. Di po ba? Mother Teresa of Calcutta have said this. People are so afraid to love because they are so afraid to be hurt. But my dear friends, my brothers and sisters, when we enter heaven, a book said, Peter would look into your hands and ask, where are the wounds in your hands? Nasaan ang sugat ng iyong mga palad? Dala ng iyong pagmamahal. At sabi sa aklat, woe to you, entering heaven with the beautiful hands. Ang mga kamay na hindi nagtrabaho, mga kamay na hindi nagmahal. Kaya tingnan yung kamay nyo. Di ba, no? Ngunit, sabi ni Teresa ng Avila, ang titingnan ko ay puso na may sugat. Pusong nasugatan dala ng pagmamahal. Kaya ang tanong doon, nasaktan ba ako o ako ang nakasakit? Magandang tanong yun, di po ba? No? Nasaktan ba ako o ako ang nakasakit? Mga minamahal na mga kapatid, minsan lang, itry mo lang, minsan lang, na ikaw ay magmahal. Minsan lang na ikaw'y umibig. At ang kapalit nito ay magpakailanman. Heaven is for people who took the courage to love and to embrace the pain. Naintindihan ba ng mga apostoles ang kanilang nakita? Pinaliwalaan ba sila ng lahat? Hindi. Hindi. Pero minsan silang nagmahal. Mga minamahal na mga kapatid, huwag niyo po itong kakalimutan. At palagi ko itong sinasabi, na ang buhay ay susukatin sa ating pagmamahal. Huwag niyong kakalimutan si St. John of the Cross sa takip silim ng iyong buhay. Hindi ko alam kung kailan yon. Sa iyong pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi itatanong ng Diyos kung magkano ang iyong naipon, saan ka nakarating, ano ang iyong naabot. Isa lang ang tanong ng Diyos, gaano kalaki ang pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Mga anak, pasensya na kayo. Paulit-ulit ko itong sinasabi.
Kung may babaunin man ang magulang mo, sana ang iyong pagmamahal. Hindi ang pagluha, dala ng tigas ng iyong ulo. Ang niluluha lang naman ng magulang ay hindi yumaman ng anak, hindi nakapagtapos, or hindi man lang nakapag-asawa. Ang iniluluha ng magulang ay ano? Ang mga anak, maging mayaman o mahirap, nakalimutang igalang ang kanilang mga magulang. Huwag na huwag niyong kakalimutan ito, mga anak. Merong isang kautusan na merong pangako. Iisa lang yan. The only law with a promise. And what is that? To honor your mother and father. Isa lang yan. Isa lang yan. To honor your mother and father. Why? Because it might be your greatest pain that you will be in heaven not finding your family there. Kahit nasa langit ka, kahit nandun ang kaibigan mo, baka iluluha mo dahil wala man lang isa sa kapatid mo o isa man lang sa kamag-anak mo. Maiksi lang ang buhay. Minsan ka lang magmahal. But think of heaven. Think of the resurrection. All of these things will pass away. All of these things. Sabi nga, when I was young, I was hoping for a big house. Now I am old, confined into my wheelchair. I cannot even walk around the small room that I have. When I was young, I was thinking of money. Now I am old and sick. I don't care about money anymore. When I was young, I was thinking of beauty. Paano pagagandahin? Paano aayusin ang kilay? Ang pilik mata? Pagtanda na, hindi na yun mahalaga. Wala nang saysay. Yung nagpagtangos ng ilong, na lumiit ang butas. Ngayon sila'y matanda na, nagsisisi sila. Bakit? Nahihirapan na silang huminga. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Ha? Kaya, ha? Tingnan nyo yung pinagkakabalan ninyo. Yung pinag-aawayan ninyo. Diba? Ang paboritong kwento ko dyan, hindi mo man naman madadala ang lupa, pinag-aawayan ninyo. Diba? Pwede ba? Huwag na kayong mag-imbita ng pare para kayo pagkasunduin. Kasi yung mga talagang, sorry ha, yung mga swapang, hindi talaga yan magkakasundo. Oo. Isa lang aking paalala. Yung bang pinag-aawayan ninyo, madadala nyo ba yan sa impyerno? Yun ang itanong nyo. Oo. Pag kayo nagalit, nag-away kayo magkakapatid, tanong mo kagad sa sarili mo, madadala ko ba ito sa impyerno? Oh, di ba? Bakit sa impyerno, Father? Bakit? Sa piling mo, sa pagiging madamot, makakarating ka sa langit? Di ba? Yan ang magpapabigat sa iyo. Kaya daw ang mga anghel ay nakakalipad hindi dahil may pakpak. Masyado silang magaan. Marami ang nasa impyerno sa sobrang bigat. Sobrang bigat, hindi dahil mataba. Kundi ang daming hawak na ari-arian, na pinagmadamot nila nung sila'y nabubuhay, na hindi mo naman magagamit. Yung dala-dala mong damit na ayaw mo ipamigay, yung mga sapatos na ayaw mo ipamigay, yung napakarami mong bag, nanay! Dadalhin mo yan sa impyerno. At pampalakas yan ng apoy doon. Oo. Ay, nako, maniwala kayo.
Kaya nga, travel light. Di po ba, no? Huwag niyong kakalimutan yung travel light. So yung maraming sapatos sa bahay na hindi nagagamit, ito ang tandaan ninyo. Pampalakas ng apoy yan sa impyerno. Yung mga damit na hindi nyo nagagamit, ayaw nyo ipamigay, pampalakas ng apoy sa impyerno. Yung mga pabango na tinatago-tago ninyo, ayaw nyo ipamigay, yan ang amoy ng apoy sa impyerno. Totoo yan. Sapagkat dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin. Think of heaven. Think of heaven. What a little sacrifice that will reward you eternity. Think of heaven. Share a little. God is not saying, give it all. Share a little. Teresa of Avila said, if you cannot feed 100 people, feed at least once. You don't have to go to the streets. Feed somebody in your family. Di ba? When was the last time you have treated your parents? Hello? When was the last time you have treated your parents? Mayaman ang magulang ko, Father. Kahit na, minsan lang. Minsan lang, sabihin mo, Ma, Pa, treat ko naman kayo. Di ba? O saan mo naman kami dadalhin? Sa mahal. O sabi mo, sa mahal. O, saan mahal? Sa gasolinahan, di ba? Mahal ang gasolina, di ba ba, no? Treat mo naman, di ba, no? I'm not kidding. If you think of heaven, think of good works. Think of good works. Let go of the things that might prevent you from entering heaven. Anong sabi ni Pope Francis lately? Amazing. With all his sickness, he almost died. Anong sabi niya? Smile. Just smile. Because smile is the beginning of love. Ngiti lang. Smile is the beginning of love. My dear friends, my brothers and sisters, everything will be measured in love. The Lord is risen. Amen.